Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Ngunit huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mundo sa panahon ngayon ay tila lalong gumugulo. Iba't ibang sakuna, himagsikan, tigmaan sa iba't ibang bansa, pagkagutom, maging ang patuloy na pagpapahirap sa mga mamamayan na dulot ng korupsyon at pandaraya sa kapwa. Napakarami ng nangyayari at magpahanggang ngayon ay tila walang kaliwanagan kung kailan ito magtatapos. Ngunit, matatanda ang sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. Sa pamamagitan nito, mabigyan nawa tayo ng kapayapaan at kapanatagan ng loob habang tayo'y ginagabayan ng Panginoon sa pagharap ng mga unos na dumarating sa ating buhay. Kasama natin ang Panginoon habang tayo'y patuloy na nakikipaglaban at tumitindig sa tama at nararapat. Kanya ring sinabi sa Ebanghelyo, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ang kanyang kabutihang loob ay walang hanggan at tiyak, at kailanmay hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Manalangin tayo. Ama naming dakila at makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa araw-araw na biyaya at kaligtasang iyong ipinagkakaloob sa amin. Kami ngayoy dumudulog sa iyo upang kami ay mabigyang lagi ng tibay ng pananalig at talas ng isipan,
nang sa gayon ay buong tapang naming mapagtagumpayan ang hamon ng buhay at maipagtanggol ang aming sarili mula sa pagpapahirap at kaguluhan. Pakapakinggan mo rin nawa, O Panginoon, ang mga taong pinanghihinaan ngayon ng loob, dulot ng digmaan sa iba't ibang panig ng bansa, na kahit magkakaiba ng kinasasangkutang himagsikan, ay magabayan mo nawa at mabigyan ng lakas na manindigan sa tama at nararapat, at nang naaayon sa iyong kalooban. Amen.